Hallelujah. Napakaganda po ng ating pag-usapan ngayon kasi I believe lahat po tayo ay dumadaan sa bagay na ito. Natapos na po tayo doon sa series about deal with it. Pero may mga bagay talaga na sadyang tayo ay nahihirapan na magtagumpay. Ewan ko po sa inyo, pero ako po mismo ay nakaranas ng mga pagkakataon na tayo ay na-overwhelm ng ating kakulangan sa Diyos. Meron ba kayong mga ganang pagkakataon? Sometimes you feel like you are overwhelmed with all your shortcoming with the Lord. Na yung feeling mo talagang kahit anong kanta mong gawin, kahit anong gawin mong pagbibigay ng iyong tithes and offering, kahit anong pagpapagal mo sa paglilingkod, feeling mo ay nandoon pa rin yung guilt ng kasalanan na nagawa mo. Meron bang ganon? May kausap po ba ako dito ngayon? At nakakaramdam tayo minsan ng sobrang kalungkutan, sobrang pagkalayo sa presensya ng Panginoon na hindi natin ito matatakpan ng anumang ngiti, ng anumang ating pagiging busy sa anumang bagay, no? Kundi na-overwhelm tayo o nadadaig tayo nung kabigatan nung kasalanang ating nagawa. Pag-usapan natin ngayon is about the battle of sins. No? Yung labanan tungkol sa kasalanan. Nandiyan ba kayo? Ngayon, gusto kong tanungin sa inyo, sino po rito ang may battle sa kasalanan? Taas ang kamay. Hindi po sin, kundi sins. Maintindihan natin mamaya, iba po yung sins doon sa sin. Okay? Pag sinabing sins, ito yung mga kasalanan na bunga ng ating pagiging sadyang makasalanan. Sabi mo nga sa katabi mo, wala ka na sa ilalim ng kasalanan. Wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang binabattle natin ngayon, yung ating laman. Nandiyan kayo? At yung battle natin sa laman, sometimes, we wondered, kailan kaya ito matatapos? No? At minsan tinatanong natin, why can't I stop with the sin? No? Bakit hindi ako ma-stop sa kasalanang ito? Hindi na kayo i-mention, kundi alam mo sa iyong sarili. May kausap po ba ako ngayon? Alam mo sa iyong sarili, ano man yung binabattle mong kasalanan sa iyong buhay, na minsan ikay nabibigatan, napapalayo sa presensya ng Diyos, nahihirapang mag-worship, nahihirapang mag-devotion, nahihirapang kang mag-share o gumampan ng tungkulin mo sa paglilingkod sa Diyos. Although sometimes you are very active in doing your ministry, but you know and you know in your heart, malayo ka na sa Panginoon. Amen ba? Why can I stop sinning? Now, una, maintindihan natin what is sin, understanding sin. Maunawaan natin kung ano ba ang kasalanan. Una, may dalawang bagay dapat tayo maunawaan. Yung sin and sins. Yung sin, ito yung nature ng pagiging makasalanan. Yung sadyang ang tao ay makasalanan, kaya siya ay gumagawa ng kasalanan. Parang bagang itong picture na ito. Yung sapot, yun yung mga kasalanan, pero ang gumagawa ng sapot ay ang gagamba. At yun yung nature ng pagiging makasalanan. Okay? Meron kasing nature ang tao na hindi tayo makasalanan kasi gumawa ka ng kasalanan, kundi makasalanan ka, kaya ka gumagawa ng kasalanan. Naintindihan niyo yun? Ang ating pag-usapan ngayon is battling yung sins. Kasi I believe, dapat natin maunawaan, wala na tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Lahat ng totoong na born again, lahat ng totoong tinanggap ang Panginoong Hesus, ay dapat wala na sa ilalim ng kasalanan. Kung nakakasala man tayo ngayon, ay hindi natin ito sinasadya, o minsan nahuhulog tayo sa kasalanang iyon, pero alam nating hindi na natin buhay yun. Okay? Isaiah 59 verse 2, to understand more about sin. It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. So, una maintindihan natin, ang kasalanan ang nagiging bunga ng ating pagkalayo sa Diyos. No?
Yan ang dahilan bakit nahihirapan kang mag-worship, nahihirapan kang mag-devotion. May kausap ba ako ngayon? Nahihirapan kang maramdaman ng presensya ng Panginoon. And I pray ngayong gabing ito, bagamat marami tayong wala na nandito, but I believe kayong mga nandito, tayong lahat na nandito, ay sinadya ng Diyos na nandito upang marinig ang mensaheng ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon dahil narito ka ngayon. It is your sin, ang sabi ng Bible, sins that cut you off from God. Ang ating mga kasalanan, bakit para bagang ang layo ng Diyos sa atin? Dahil sa ating mga kasalanan, kaya ang mukha ng Diyos ay hindi natin nararamdaman. Yan ang pinanakakatakot. You can continue worshiping in the church. You can continue singing, doing some religious activities in the church, pero wala na yung presensya ng Diyos sa'yo. Amen ba? So, kailangan natin itong mapagtagumpayan. Kailangan natin itong i-battle. Amen? Paano nga ba pumasok ang kasalanan? Sin entered the world through Adam. Ang kasalanan ay pumasok magitan ni Adan. Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. Dahil sa isang tao, nang siya'y nagkasala, pumasok ang kamatayan na bunga ng kasalanan. Okay? Dahil kay Eva at Adan, ibig sabihin, yung tao ay sadyang makasalanan sabakat minana na natin ito. Nasa atin ito. Kaya walang remedy doon sa kasalanan kung ikaw lamang ang gagawa at lulutas nito. Nandiyan kayo? Amen? Naintindihan nyo ba? Hindi mo magagawang lutasin ang kasalanan, yung magiging makasalanan, okay? Yung pagiging makasalanan na hindi natin kayang lutasin sa ating ganang sarili, sabagat yan ay nasa atin na nung pinanganak tayo. Amen? Pero salamat, sabagat sa magitan naman ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus, dumating ang kanyang biyaya, dumating ang kanyang kapatawaran, at kaya nating ma-overcome ang kasalanan. Now, the fact of the fall of man, ano yung mga katotohanan dumating na makasala ang tao sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Letter A, at ito yung nagiging bunga. Bakit ang tao ay may ganitong estado? Kapag ang tao ay hindi na born again, hindi nagkaroon ng totoong relasyon sa Diyos. Letter A, listen to the slanders against God. Di ba nakinig si Eva at Adan doon sa sinabi ng ahas sa kanila? They listen to the slanders against God. Hindi totoo yan ang sabi ng ahas. Hindi kayo mamamatay. Siniraan ng ahas ang Diyos. Kapag tayo ay nandoon pa rin sa kasalanan, listen, tingin kayo lahat sa akin mga kapatid, magkakaroon tayo ng maling pagkaunawa at pagkaintindi kung sino at kung ano ang Diyos. Nandiyan ba kayo? Letter B, doubted God's love and His word. Pinagdudahan nila ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang mga salita. Kapag nandun yung kasalanan, hindi natin maunawaan at matanggap ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin maunawaan ang kanyang mga salita. Listen to me, think kayo lahat sa akin. Kaya kailangan natin mawin ang battle sa mga kasalanan sa ating buhay. Sapagkat umaati ka ng church pero yung tenga mo ay sarado sa Word of God. Nandiyan kayo? Huwag ho kayo magkakamali, lalo mga kabataan. Hindi po masama yung umawig, sumamba, sumayaw, tumalon, ma-slain. Pero kung yun lang ang nagawa mo at natanggap sa loob ng church, pero wala kang natanggap na word, lalabas kang wala rin. Amen? Misa kasi pagiging Kristiyano natin ay more on hype rather than receiving and understanding the word. But because of sin, titigas ang puso ng tao at hindi nila maunawa ng pag-ibig ng Diyos at ang kanyang salita. Let us say, look at what God had forbidden. Tinignan nila yung sinabi ng Diyos na huwag nilang titignan. Yung sinabi ng Diyos na huwag nilang gagalawin, yun ang kanilang ginalaw. Yung bunga
O yung puno nagbibigay ng karunungan sa masama at mabuti. Tinignan nila yun. Literally lasted for what God had forbidden. Nagkaroon sila ng pagnanasa doon sa bagay na pinagbabawal ng Diyos. And letter E, absolute disobedient to God's command. At ang resulta noon, kinuha nila ang bunga at yun ay kanilang kinain. Nag-absolute disobedience sila sa Diyos. At yan ang bunga ng kasalanan. Amen? Kaya listen to me, tingay sa akin mga kapatid. Lahat po tayo, I believe, sabi ko nga kanina, may mga battle tayo sa kasalanan. At minsan, maaari mong i-deny yan, maaaring baliwalain mo yan, pero nandyan yan. Kailangan ma-overcome natin ito. So how to win the battle of sin? Sino dito gusto magpagtagumpayan ang labanan niya sa mga kasalanan? Dapat natin maunawaan, no man can cleanse himself from sin. Walang sino mang tao ang pwedeng maglinis ng kanyang kasalanan. Job chapter 9 verse 30 to 31. Even if I wash myself with soap and my hands with cleansing powder, you still drop me into the pit and my own clothes will despise me. Naintindihan niyo yun? Sabi rito ng salita ng Panginoon ng Book of Job, kahit nahugasan ko ang aking sarili ng sabon, maligo ako, kuskusin ko ang aking sarili ng mga sabon, pero nandoon pa rin yung kasalanan iyon. Pasin nyo ba, I don't know kung may mga pagkakataon, no, lalo yung mga namumuhay noon sa dating buhay, pagkatapos niyong makasala, maaaring through sexual, uhugasan mo yung sarili mo ng sabon, akala mo mawawala yung nangyaring iyon. Ikaw sa bako rito? Tama? You will cleanse yourself ng pagliligo, yung sabon, para mawala yung nagawa niyong kasalanan. Ikaw sa bako ngayon? Pero nandoon sapagkat walang pwedeng maglinis ng kasalanan ng tao, kundi the remedy for sin is through the forgiveness through the blood of our Lord Jesus Christ. Walang pwedeng sumagot o walang solusyon sa kasalanan, kundi sa mamagitan ng kapatawaran ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ephesians chapter 1 verse 7, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ang magpapatawad at ang maglilinis ng ating mga kasalanan ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung dugong walang bahid dungis na kasalanan na siyang dumanak doon sa krus ng Kalbaryo at sa magitan ng pananampalataya mo, hindi mo man nasaksihan yung pagkapako ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Naintindihan niyo yun? Hindi nyo man nakita, hindi man natin ito nasaksihan, pero sa magitan ng pananampalataya sa kanyang mga salita, sa kanyang Biblia, naniniwala tayo sa ginawa ni Kristo Jesus at tinanggap natin yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, doon tayo napatawad sa ating mga kasalanan. Through believing and having faith sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. 1 John chapter 1 verse 7, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, ng anak ng Diyos, ang siyang naglinis sa ating mga kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for He had made Him to be sin for us. Siya'y nagmistulang kasalanan para sa atin, who knew no sin, na siyang walang kasalanan, that we might be made the righteousness of God in Him, upang tayo tumanggap ng katwiran, ng kabanalan ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. So anong solusyon? Sabi sa tayo, ang solusyon sa kasalanan ay sa magitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi ikaw ang susolusyon yan. Amen? The more na nilalabanan mo, nakinig kayo sa akin, tingin kayo lahat sa akin mga kapatid, the more na nilalabanan mo sa iyong sariling lakas ang kasalanan, lalo na mamagnify yan. Lalong lumalakas at tumitindi ang kasalanan. Sabagat ang solusyon na kasalanan ay walang iba sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, kailangang manampalataya ka sa Kanya ng lubusan. 1 John chapter 3 verse 5, and in Him is no sin, sabagat sa Kanya ay walang
bagis, dungis ng kasalanan. So ano kailangan natin gawin? Tingin kayo lahat sa akin. You have to know. We have to know. Kailangan alam mo, naiintindihan mo yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Babasahin mo natin. Ito na mahabang talatang ito, pero nakabuod dito, ano ba yung dapat na alam natin para mapagtagumpayan natin ang kasalanan? Inuulit ko, sino dito gustong magtagumpay sa kasalanan? Kasi may mga pagkakataon, inuulit ko, no? May mga pagkakataon na hindi mo na nararamdaman ng presensya ng Panginoon. May mga pagkakataon na ihirapan ka sa pagiging Kristiyano mo sapagkat may guilty feelings ka eh. May condemnation ng kaaway na bumubulong sa'yo. Pa-worship ka pa, patastas ka pa ng kamay, pa-share ka pa. At yan ang trabaho ng kaaway, to condemn us. Hello? Ang trabaho ng kaaway ay panghinain ka. Lahat ho tayo, sabi mo sa katabi mo, lahat tayo may struggle sa kasalanan. Lahat tayo may labanan sa bagay na yan. At kung lalabanan mo yan sa iyong sariling lakas, ano mangyayari? Hindi mo kakayanin. Kaya kailangan manampalataya ka sa ating Panginoong Hesus na ano? Kailangan alam mo yung ginawa niya. Babasahin natin yung Romans chapter 6, verse 3 to the following verses. Hindi ba ninyo alam? So dapat alam natin. Sabi sa katabi mo, dapat alam mo. Ito yung faith natin. Ganito tayo nananampalataya sa bagay na sinabi ng salita ng Diyos. At dito tayo nakatayo. Ito yung pinalalaban natin sa anumang condemnation, anumang bulong na kaaway, sa anumang panunukso ni Satanas sa atin. May kausap ako ngayon? Romans chapter 6 verse 3 to the following verses. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Dalawang bagay para matapos ang kasalanan ng tao eh. Tingnan lahat sa akin. Dalawang bagay para matapos ang kasalanan ng tao. Una, mamatay ka na. Tapos na yung kasalanan. Pero kasunod nun, babayaran mo naman. Okay? So matatapos ang pagkakasala, sabi mo sa tabi mo, matatapos ang pagkakasala mo, pag namatay ka na. Kasi pagtapos na kamatayan, babayaran mo na yun eh. Hindi ka na makakasala, pagbabayad na. So ang unang solusyon para hindi ka na makasala, kung ayaw mo na makasala, mamatay ka na. Eh gusto nyo na bang mamatay? Tanong yung katabi, gusto mo namang mamatay? Ayaw nyo pa, di ba? Sino rito gusto nang mamatay? Mamaya kusapin nyo si Tatay Jonald. Tama, ayaw pa natin, di ba? So, pangalawa, dapat, huwag mong tignan yung kamatayan mong parating para, Lord, siguro pag namatay na ako, saka ako matatapos kasalanan. Hindi. Kailangan mong tignan, pabalik, na may namatay na para sa'yo. Okay? Anong sabi rito? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismo kay Kristo Jesus? Kaya napakahalaga ng bautismo sa tubig. Sapagkat ito'y sumisimbolo ng napakahalagang bagay sa buhay ng mga mananampalataya. Na ano? Na ikaw ay namatay na kasama ni Kristo. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. May namatay si Kristo Jesus. Pero hindi nyo ba alam? So you have to know, kasama kang namatay doon. Paano ma-overcome? How to win the battle of sins? Hindi yung mamatay ka ngayon na mamamatay ka na, tapos tatagay ka sa lahat, pero kasunod babayaran mo na eh. Pero kung namatay ka na noon, kasama ni Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo, anong sabi doon sumunod? Ha? Tayong namatay at nalibing na kasama niya sa magitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Paano papalitan ng leopardo, sabi ng Bible? How can a leopard can change his skin? Pwede bang palitan ng, alam niyo yung leopard, yung mukhang tigre na may mga batik-batik? Yun yung leopardo eh. Pwede ba niyang palitan yun? Hindi. Pinanganak siyang meron. Hindi niya kayang palitan yun. Ganon din naman, hindi mo kayang palitan ang iyong pagkataong makasalanan. Kailangang mamatay yung pagkataong makasalanan iyon upang magkaroon ka ng bagong buhay. Mas malinaw to, sumunod na talata, sapagkat, verse 5,
Tingnan niyo yung talata ha. And please understand, you have to know, you have to have faith in this word. Kasi lahat tayo may struggle sa kasalanan. So you have to know this word. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin ng dating nating pagkatao na ipako na sa krus. So yung dating ikaw, sa magitan ng iyong pananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus, sa krus ng Kalbaryo, ay naipakong kasama ni Kristo. Kasama ka doon sa krus nang naipako si Kristo. Bakit? Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. Naintindihan niyo yun? Bakit kailangan kang maniwalang na ipako kang kasama ni Kristo nung binautismohan ka? Ibig sabihin ng bautismo, di ba, na naalala niyo yung katuruan ng ating bautismo sa tubig, ikaw ay ilulubog, sumisimbolong ikaw ay inilibing, at ibabangon ka muli, ibig sabihin ikay muling nabuhay. So kailangan meron kang faith sa bagay na yon. Alam natin, ang dating natin pagkatay na ipako na sa krus, kasama niya upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So ganito mo mapagtatagumpay ng kasalanan. You have to know na ikay namatay na kasama ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, namatay ka na noon. Kasama ni Kristo. Nung nanampalataya ka sa Kanya at nung binautismohan ka, yun yung sumisimbolong yun. Namatay ka na. Yung dating makasalanan, yung dating suwail, yung dating loko-loko, yung dating sugarol, yung dating lasinggero, yung dating babaero, namatay na yun. Wala na yun ngayon. Patay na yun eh. Paano ka pa mabubuhay sa isang buhay na makasalanan kung patay na yung taong yun? Hello? Sabi doon, alam natin, ang dating pagkatay na ipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao nang hindi tayo maalipin pa na kasalanan sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan yung faith mo. Hindi mo man nakitang namatay ka't muling nabuhay. Kundi si Kristo Jesus yun. Pero dahil nanampalataya ka sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, alam mo kasama ka rin namatay yung dati mong pagkatao at nabuhay yung isang bagong pagkataong kasama ni Kristo. Kaya wala na yung dating ikaw. Ang sino mang sumampalataya kay Kristo Jesus ay wala na sa dating niyang pagkatao. Wala ka na sa dating mong buhay. So you have to know this. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Bakit ka ba mamumuhay sa kasalanan? Eh wala ka na doon. Pinatay na yun ni Kristo. Patay na yung kasama ni Kristo. Sapagkat ang namatay ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Verse 8, kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. That is our faith. Patay ka na sa kasalanan. Pwede ba yung patay pagka tinukso ng babae ang patay? Patutukso pa ba yung patay? Patay na yun eh. Tama? Sipain mo man yan, aaray ba yan? Ba't umaaray ka pag may sumisipa sa'yo, buhay ka pa? Tama? Sigawan mo man, laitin mo man yung patay, mag-react pa ba yun? Ang pangit mo, ang itim mo, ang laki ng tiyan mo, kung ano sabi mo sa patay, ano magagawin ng patay? Ha? Mag-react ba yun? Hindi, patay na yun eh. Eh ba't react ka pa rin ng react hanggang ngayon? Sabi mo sa kami, katay mo, buhay ka pa kasi. Kailangang mamatay itong pagkatao natin. Sa magitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus, lagi tayong babalik sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen.
Sabi nito, nang siya'y namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos. Kaya kung nabubuhay man tayo ngayon, taas nga natin ang ating kamay, kung nabubuhay man ako, sabi mo sa iyong sarili, kung nabubuhay man ako, hindi na para sa aking sarili, nabubuhay na ako para kay Kristo Jesus. Amen. Hindi na nagahari sa iyo ang laman. Hindi na nagahari sa iyo ang kasalanan. Kung nagkakasala ka, hindi mo na dahil buhay yan. Naintindihan niyo yun? Kung nagkakasala ka man, hindi dahil buhay mo yung makasalanang buhay. Pari nagkamali ka, nahulog ka sa pagkakasala, pero hindi mo na buhay yan. Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin. Sabi-sabi nga natin, basahin ito, 1, 2, 3, go. Huwag na ninyong katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog nyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Verse 14, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. We are now living by the grace of God. Ibig sabihin, yes, nakakasala pa rin tayo bilang tao, pero hindi na natin buhay yung kasalanan ngayon. Hindi ka na nadidefine sa dati mong ikaw. Hello? So kung gusto mong mapagtagumpayan ng kasalanan, dalawang bagay. Mamatay ka na ngayon kasi wala nang pagkakasala eh. Yung lamang ito, magbabayad ka na. Haharapin mo na yung consequence. Pero kung ikaw naman ay nananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo at alam mo, by faith, namatay kang kasama niya, nabuhay kang kasama niya. Hello? Kaya yung bautismo, maalala mo, nung binautismoan ako, namatay na yung dating ako. Now, it's a struggle, yes. Labanan yan hanggang ngayon sa inyong buhay, sa ating buhay. Pero lagi nating maalala, yan na tayo ngayon. We have to know, hindi na tayo yung dating tayo. Amen. Nabubuhay na ngayon tayo saan? Sa kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, kagandahang loob, yung napakabuting kalooban, yung kanyang biyaya, yung kanyang grasya. Hindi tayo karapat-dapat sa kagandahang loob ng Diyos, pero dumating sa atin ang kanyang pag-ibig. Hello? Hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat na patawarin sa ating mga kasalanan. Makulit ka, maraming kang ginawang kasalanan, karumal-dumal sa paningin ng Diyos ang iyong ginawa. Pero salamat sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng kahabagan sa atin. Paano natin mapagtatagumpayan? Hindi ikaw, kundi yung Kristong nasa sayo. Amen. Lahat tayo may struggle sa bagay na yan. I believe ginagamit na kasangkapan ng kaawayan para panghinain ka. Para ikaw ay laging bulungan ng kaaway, hindi ka karapat dapat gamitin, hindi ka dapat tumayo, hindi ka dapat mangaral, makasalanan ka, yun lagi sasabihin sa iyo ng kaaway. Pero tumayo tayo sa salita ng Diyos. Manampalataya tayo sa diniklear ng salita ng Panginoon sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo. Hindi na dapat, hindi na yan ang buhay mo. Ang kasalanan dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Bakit nga ba ibinigay ang kautusan? Hindi para linisin tayo sa ating mga kasalanan sapagkat walang kailanman pwedeng 100% na makasunod sa kautusan. Nasunod mo ang siyam, yung isa hindi mo nagawa, failure ka na sa lahat ng kautusan.
Eh bakit nga ba binigay ang kautusan? Para makita ng tao na ang tao ay sadyang makasalanan. Makita natin, hindi natin kayang abutin ang standard ng Diyos. Kaya binigay ang kautusan, yan ay sumasalamin ng tayo'y makasalanan. Bakit ibinigay ang kautusan? Salamin yan ng tunay nating kalagayan na tayo ay makasalanan. Hindi natin kayang pantayan, abutin ang standard ng Diyos. Hello? Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Hesus, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, yun ang patatagin mo sa misa mo, yan ang patatagin mo lagi. Yung pananampalataya sa Diyos, manampalataya ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, manampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na bagamat siya'y Diyos, hindi na natili kapantay ng Diyos, sinubad niyang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Yung pananampalataya mong mayroong Diyos na namatay para sa iyo. May kausap mo ba ako ngayon dito? The world, even religion, will give us the sense of condemnation of our sin. Yun ang pakiramdam lagi sa magitan ng relihiyon. Pero kay Kristo Jesus, wala na tayo sa ilalim ng condemnation. Nasa ilalim na tayo ng kagandahang loob ng Diyos. So always remember that you are so loved by God. Lagi mong tandaan, sabi sa katabi mo, lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ng Diyos. Ano sabi ng Romans 8:38? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. And I am convinced. Sabi mo na, bago natin tuloy. Sabi sa katabi mo, convinced ka ba? Kailangan ma-convince ka na ano? 1, 2, 3, go. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Walang sino mang pwedeng magpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ano mang bigat ng iyong kasalanan, mahal ka pa rin ng Diyos. Hello? Parang isang ama sa kanyang anak. Mula nung ito'y ipinanganak, alam niyo, maiintindihan mo what is first, yung love at first sight, pag naging tatay ka. Yung love at first sight, hindi mo naiintindihan noon yun. Hindi ko alam kung ano yung love at first sight. Yung pagtingin mo, mahal mo na agad. Parang walang ganun eh. Di ba? Makakakras ka pag unang tingin mo, ang cute ng dimple. Di ba? Ang haba ng baba. Pwede ka makakrush. Pero yung love at first sight, malabo yun eh. Pero maiintindihan mo ano ang love at first sight pag naging tatay ka o naging nanay ka. Yung nanay, pagkabluwan ng kanyang anak at pagbigay ito sa kanya, mararamdaman niya agad, mahal ko ito. Ganon din sa mga tatay. Nung ipakita at ibigay sa amin yung aming anak, nandun agad yung, grabe, mahal ko to. Hello? Lalaki yung bata. Mahal mo yan kahit anong mangyari. Pumupo man yan ng 3-5 beses ang araw, mahal mo pa rin yan. Hello? Iiyak, magdamag, mahal mo pa rin yan. Lalaki yan, magiging makulit, yung ayaw mong pagawa, gagawin. Huwag mong hawakan niya, hahawakan. At habang tumatagal, tumatanda, kumukulit ng kumukulit. Nandiyan kayo? Yung mga bagay na ayaw mo, gagawin pa rin niya. Makakaroon ka ng sama, mga magulang, tayo, tatay at nanay, makakaroon tayo ng sama ng loob sa ating anak. Pero the moment yung ating anak ay lumapit sa atin, kahit hindi magsalita, pero alam mo, nangangailangan ng tulong mo. Hindi man ito nagsasalita, pero nakikita mo sa kanyang mukha, nangangailangan siya ng pag-ibig ng isang magulang. Anong gagawin ng magulang? Yung totoong magulang, yayakapin mo pa rin ito. Higit ang tatay natin sa langit. Ano man ang kulit mo, ano man ang nagawa mong kasalanan, ano man ang yung pagkukulang, yayakapin at yayakapin ka pa rin ng Panginoong Diyos. So always remember, sabi doon, I am convinced. Sabi sa katabi mo, dapat convinced ka dyan. Kasi ang kaaway, sasabihin sa'yo, kulang-kulang ka lagi.
may baltik ka sa ulo, may toyo ka, ginawa mo na naman, ganyan-ganyan. Ang nagpapalaya sa ating kasalanan ay yung pag-unawa at pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos. The love of God will lead us to repentance. Kaya sabi doon, I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Yung pag-ibig ng Diyos, walang pwedeng magpahiwalay sa atin. Hello? Ano man ang ating pagkukulang nagawa, ano man ang ating kataksilang ginawa. Merong isang kwento sa Bible. Sabi ng Panginoong Yahweh sa isang propeta na si Hosea, maghanap ka ng isang babaeng patotot. No? Yung ibig sabihin ng babaeng patotot ay prostitute. Maghanap ka ng isang babaeng mababa ang lipad. Pakasalan mo siya. Napakahirap sa isang propeta, no? Na lumalakas sa katwirang kabanalan ng Diyos na mag-aasawa ng isang prostitute. Na isang babaeng patotot, isang babaeng mababa ang lipad na binebenta kanyang sarili para magkapera lamang. Pero sabi ng Diyos kay Hosea, pakasalan mo siya. At nung pinakasalan ito, binigay niya ang lahat. Binigay niya ng bagong refrigerator, bagong television, 65 inches. May washing machine para hindi pag naglalaba ito, hindi mahirapan sa paglalaba. Binigyan ng Lagermania na cooking na merong oven. Binigyan ng bahay at lupa, may swimming pool. Naka-aircon ang kanyang pati kusina naka-aircon habang nagluluto. Grabe yung binigay ng propeta dito sa babaeng ito na isang patotot. Pero sa tuwing magtatampo ang babaeng ito, sa tuwing mayroong nararamdaman siya, aalis sa bahay ni Hosea at maghahanap ng ibang lalaki. Nakasanayan na niya yun. Hanggang sa makakasala ito, sabihin ng Diyos kay propeta, Hosea, balikan mo siya, kunin mo siyang uli. Kukunin na naman niya ito, bibigyan na naman ng kung ano-ano mga bagay, pero gagawin ng babaeng ito, maghahanap na naman ng ibang pag-ibig sa ibang lalaki. Hanggang nawala ito, hindi na makita ng propeta kung nasan itong si Gomer. Pangalan ng babae ay si Gomer. Kundi binenta niyan muli ang kanyang sarili. Doon sa kalsada, hinanap ng propetang si Hosea, itong babae ito sapagkat yun ang utos ng Diyos. At nung makita niya ito, binebenta niya ang kanyang sarili muli sa kanino mang pwedeng bumili sa kanya. At ang sabi ng Diyos kay Hosea, propeta, bilhin mo siya sa pinakamahal na halaga. Bakit kailangan gawin ito ng propeta? Sapagkat yan ay sumasalamin ng pag-ibig ng Diyos sa Israel. Yan ay sumasalamin ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. At tayo ngayon ang kanyang bayan. Kahit pa ulit-ulit tayong nagkakasala. May kausap ba ako ngayon? Paulit-ulit mong tinataksilan ng Diyos, tinatalikuran ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ibinigay niyang lahat para sa iyo. Anumang bagay na yung kailangan, pinagaling ka sa iyong mga kasalanan. Pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, pinagaling ka sa iyong mga sakit karamdaman. Nandyan lagi ang Diyos, katuwang mo siya. Pero anong ginagawa ng tao? Tumatalikod pa rin sa Kanya. Iniiwan pa rin ng Diyos. Pero ang ginagawa ng Diyos sa atin, hinahanap tayo. At binayaran tayo hindi sa magitan ng ginto at pilak, kundi pinambayad sa atin ang kanyang banal na dugo. Bakit? Walang pwedeng gumiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Paano mo pagtatagumpayan ng kasalanan? Malaman mong mahal ka ng Diyos. Kasi pag alam mo yung pag-ibig ng Diyos na yon sa iyo, magbubunga rin yun ng pag-ibig. Amen? Hindi mo pwedeng suklian ang pag-ibig ng kataksilan. Ang pag-ibig ay sinusuklian at binabayaran ng kapwa pag-ibig. Hello? At kung tayo magkasala, do not hide with God. Kasi tayo, pag nakakasala, di ba, huwag mo na ako magsisimba, nakasala ako. Baliktad yung isip ng iba eh. Di mo na ako aatin ng church, nakainom ako kagabi. Nag-away kami ni Mrs. Minura ko siya. Nilait ko yung kanyang pagkatao. Hindi mo na ako aatin. Di ba ganyan ako, laging isipan ng marami? Di mo na ako pupunta ng church kasi ganito, ganyan. Siguro ayusin ko muna ang sarili ko, saka pupunta sa church. Hindi yun ang solusyon. Do not hide with God. Yan ang ginawa ni Eva at Adan nung sila ay magkasala doon sa hardin. Kung saan ibinigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan nila. Isa lang ang dinidiman ng Diyos kay Eva at Adan, huwag kakainin ng bungang pinagbabawal, nagbibigay ng karunungan sa tama at mabuti.
Masama at mabuti. Bakit ba kailangan maglagay ang Diyos ng puno doon? Bakit wala na lang yung puno doon? Sapagkat ang pag-ibig ay kailangan pagpapasya. Na kailangan ibinibigay mo ito na hindi napipilitan. Amen? Binigyan ng Diyos ang tao ng free will, ng free choice. Piliin bang sundin ng Diyos o hindi sundin ng Diyos. Pero ginawa ni Eva at Adan, pinili nilang hindi sundin ang Diyos. At nung sila magkasala, nung ginawa nila, nagtago sila sa Diyos. Nung naglalakad ang Diyos ang araw ng hapon, doon sa hardin, nakasanayan na nila yon. Tuwing lalakad ang Diyos sa hardin, sasalubungin siya ni Eva at Adan. Nakakaroon sila ng fellowship with God. Pero nung magkasala si Eva at Adan, anong ginawa ng tao? Nagtago sila sa Diyos. Kaya sabi mo ka sa katabi mo, huwag ka magtatago sa Diyos pagka nagkasala ka. Ano sabi ng Diyos kay Eva at Adan? Where are you? Nasaan ka? Hindi dahil hindi alam ng Diyos si Eva at Adan kung nasaan. Kasi God is all-knowing. God is omnipresent. Nandun ang Diyos sa lahat ng dako. Alam niya nasaan si Eva at Adan. Naniwala kayong alam ng Diyos si Eva at Adan kung nasaan? Bakit pa rin tinanong ng Diyos si Eva at Adan? Where are you? Sapagkat binibigyan ng Diyos ang pagkakataon si Eva at Adan na lumabas at tumingin ng kapatawaran sa Diyos. Naalala ko yung kwento at binabalik ko ito tuwing naalala ko yung preaching na yan. This is my first preaching nung ako ay mag-preach sa kabataan. This is the title, Where Are You? Naintindihan ko noon, yung salitang where are you ay hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasan si Eva at Adan. Kundi yung salitang where are you ay pagbibigay ng pagkakataon kay Eva at Adan na siya ay lumabas at umamin sa kanilang kasalanan. Naalala ko nung bata ako, pagka-uwi ko ng galing eskwelahan, kumakain kami doon sa table, kasama ko ang nanay, tatay ko, kasama ng aking mga kapatid. Habang kumakain kami, tinanong ako ng tatay ko, saan ka galing? Dad, galing po ako ng school. Ka-uniform pa nga ako eh. Hindi, saan ka galing? Natanong nyo naman minsan yan, mga magulang sa inyong anak, kasi alam nyo kung saan nang galing. Gusto nyo lang umamin. Tama? Sabi sa akin, hindi, nak, saan ka talaga galing? Ako, inisip ko, nakita kaya ako sa mall kanina, hindi ako pumasok. Kaya yung tanong ng Diyos, where are you? Ayeka in Hebrew word, ibig sabihin, binibigyan ng pagkakataon si Eva at Adan na huwag magtago sa kanyang kasalanan. Hanggang ngayon, tinatanong tayo ng Diyos, where are you? Nasaan ka? Pakinggan mo itong tanong na ito, nasaan ka ngayon? Nagtatago ka ba sa kasalanan mo? Nagtatago ka ba sa kasalanan mo at pinagtatabik mo ay yung pagiging busy mo sa ministry? Where are you? Pinagtatapik mo, parang si Eva at Adan, pinagtakip nila sa kanilang kasalanan ay yung mga fig leaves. Yun ang pinagtakip nila sa kanilang kahubaran. Tinanong ng Diyos si Eva at Adan, where are you? Sabi, binibigyan ng Diyos sa makakataon si Eva at Adan na umamin sa kanilang kasalanan. Tinatanong ka ngayon, nasaan ka ngayon? Nasaan ka? Nasaan ka talaga? Nasaan ka? Tinatanong tayo ng Diyos, saan ka ngayon? Anong kailangan mong aminin? Do not hide with God. Bakit? Hindi ka naman sa pupukpukin ng Diyos eh. Hindi naman dahil sisipain ka ng Diyos eh. The more na umamin ka sa kasalanan mo, the more na i-impress ka ng Panginoon. Pagka ikay lumabas at umami sa iyong pagkakasala, ang Diyos ay tapat at banal na handa tayong patawarin sa ating mga kasalanan. May battle tayong lahat sa kasalanan. Lahat tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Minsan nakatago yan sa ngiti, nakatago yan sa damit na maayos, nakatago yan sa mga makeup, pagiging busy sa ministry. Pero ang tanong uli, where are you? Nasaan ka ngayon? Aamin ka ba sa Panginoon? Alamin mo at maunawaan mo. You have to be convinced. Mahal na mahal ka ng Diyos. Namatay ka na sa dating ikaw, nabuhay na si Kristo sa iyo, kaya wala ka na sa ilalim ng pagkakasala. Tayong lahat ay tumayo. Inuulit ko yung tanong ko sa inyo ngayon. Parang nagtatanong sa atin ng Diyos, nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon sa relasyon mo sa Kanya? Nasaan ka ngayon sa presensya ng Panginoon?
Maraming tao, dinededman nila ang kanilang nagawang kasalanan as if time will pass and then God will forget it. Naintindihan niyo yun? Minsan, di natin inaamin sa Diyos, sinaya natin ang panahon ay lumipas, sa iniisip natin, makakalimutan na lang ng Diyos yan. Simple lang naman eh. Sa kasalanan, huwag mong i-battle sa sarili mo. Ibigay mo sa Diyos. Aminin mo sa Diyos ang pagkakasalan mo at kakulangan mo. Sapagkat siya'y tapat at banal na handa tayong patawarin. At magsimula ka muling manampalataya. Magsimula ka muling maniwala sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. And as we open our hearts right now to God, meron mga amin dito na meron siyang struggle or battle against sin? Totoo, ang hirap eh. Pag sa sarili mong lakas. Napapagod ka. Pinag-pray mo na, pinasting mo pa, inamin mo sa iba, hingi ka ng prayer, pero umuulit pa rin. Bakit? Ginagamitan mo sa sarili mong lakas. Ipailalim mo sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat wala ka na sa ilalim ng kautusan. Ngayon, nasa ilalim ka ng kagandahang loob ng Diyos. Hallelujah. Just feel the love of God right now. Amen. Anak ka niya. Hindi kanya itatanggi kailanman. Hindi kanya kayang talikuran kailanman. Sapagkat anak ka niya.